Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap. Kumusta naman po kayong lahat? Okay, so ayun guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako. And sa mga nag-aantay rin guys ng weekly reading, ina-upload po natin yan sa Jade Tarot. Ayan, pa-subscribe na rin po doon sa mga nag-aantay po ng single sign. Ayan. So, tuwing Monday ako nag-upload doon. Sa abot ng makakaya. Minsan linggo lang. Ina-upload ko na. Pero usually Monday. Okay? Para aware lang kayo. Tignan natin kanina ba itong love reading. Okay. Kanina ba itong love reading? Kanina itong love reading. Meron tayong the Phoenix, new phase rekindle, renew transformation, growth, change mind. Ay, parang may biglang nagbago yung isip. May nakikita ko dito guys, pwedeng nasa talking stage kayo or siguro parang nagbalikan, something na parang biglang nagbago. Like, noong una habol na habol or mahal na mahal, tas biglang nanamlay, no? So, mas nasasagap ko siya sa energy mo na parang bigla kang naging cold, no? Sumasabay ata sa panahon. Malamig na rin panahon ngayon. Okay, so, paki-comment ka. Malamig din ba sa Baguio ngayon? Plano kasi namin. Baka doon kami mag-Christmas. So, by the way, ayan. Biglang nagbago yung isip. Biglang parang na-fall out of love. Biglang nanamlay itong relasyon na to. Tignan natin. Kanina tong love reading. Okay, kanina tong love reading. Meron tayong wedding ring. Ayun. So, siguro yung pagbabago nangyari is na, nagkaroon ng plano about wedding. Pwedeng nakasettle na to, tapos parang hindi siya guys natuloy. Or pwedeng nag-propose na, tapos biglang nagbago yung isip. Or siguro mo to, fiancé mo, tapos biglang nagkaroon ng cheating. Basta something na changes doon sa side ni person, no? Or sa side mo. Basta may nagbago. Pwedeng siya or ikaw. So, pero mas nafe-feel ko sa side mo siguro hindi pa ready talaga yung iba sa inyo or nakaka-feel kayo ng pressure. Or I think si person. Okay, yung iba naman dito guys, pwede yung person mo yung na-pressure and nagkaroon ng third party. So, pwede nyo naman guys i-reverse yung energy. By the way, tignan pa natin kung saan ka nakaka-relate. So, kanina po itong love reading spirit guide. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong heart with a key, welcoming love meeting the one, 'di ba? May iba kasing nakita. Ibig sabihin, na-distract, biglang nagbago yung plano, biglang nagbago yung isip kasi yung sinasabi sa akin dito, guys, biglang may ibang dumating. Okay, may ibang nakita, may ibang nagpatibok ng puso na-attach sa iba. Ayan. So, ayun. Parang to siguro matagal na tong relasyon nyo na to. Napakatagal na. Kumbaga, wedding na lang talaga yung kulang. Yung iba naman sa inyo guys, pwede nagpakasal, tapos hindi to napanindigan. Okay? Kumbaga, nagsayang lang ng panahon sa pagpapakasal, sa gastos, tapos may iba lang na, pumapasok sa buhay, no? Nahuhulog lang yung loob sa iba. So, yun. May ibang taong sumira sa relasyon nyo. Siguro iba sa inyo may mga panghihinayang na bakit pa kasi tayo gumastos, ba't pa nagpakasal, tapos hindi naman pala kayang panindigan tong kasal na to. So, kaya may nagbago yung isip dito.
Siguro yung iba sa inyo, nandun ka na sa point na naging matured ka na, no? Yung pagiging matured mo, yung level ng maturity mo, guys, is parang hindi ka na naghabol, parang pinabayaan mo, or nandun yung sakit, pero mas inisip mo siguro, guys, yung consequences, or kung ano yung parang something na magbe-benefits both side. Magbe-benefit sa kanya, magbe-benefit sa'yo. So, by the way, tignan pa natin. Kung sa tingin mo wala ka namang mapapala sa kanya, wala ka namang makukuha ng benefit sa taong to, so siguro yun yung parang binibase mo din, no? Like baka mas mataas ka or mas upgraded yung buhay mo sa kanya. 'Di ba? So by the way, tignan pa natin. Kanina tong love reading. Meron tayong coffin, ending, bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. So, new beginning. So, manghihingi siya ng second chance, no? Pwedeng nahuli mo na eh. Pero yun na nga guys, pwedeng yung paghuli na nangyari naman dito, hindi naman niya pinanindigan yung other person, no? Nakikita ko naman na parang parang ikaw pa rin yung gusto niyang piliin. Gusto niya pa rin panindigan. So, kagaya nga na sabi ko, unang sinabi ng card na mukhang ikaw yung nanawa. Okay? Na parang i-give up mo na lang siya. Parang ayaw mo na siyang tanggapin. Nagawa niya na eh. So, the damage has been done. Kasabihan ng mga naloko. The damage has been done. Nasaktan mo na. Nagawa mo na. Ano pa yung gagawin, di ba? Wala nang, second chance. So, siguro yung mga panghihinayang mo lang dito is yung effort na ginawa mo. Hindi lang guys sa wedding, no? Yung effort na ginawa mo is yung mga sacrifice na ginawa mo sa buong pagsasama nyo. Yun palang effort na yun, di ba? Okay, so by the way, tignan pa natin. Ito kasi second chance, oh. So, kung ano yung ending na nangyari sa inyo ng person mo, guys, is possible nang magbibigay sa inyo ng clarification, magbibigay ng ng mas swerte, no, or mas maraming blessing or opportunity kasi new beginning na yan eh. Okay? So ibig sabihin guys, nawala yung blockages. I think masyado nang maraming ginawa yung person mo na marami na siyang ginawang kasalanan or marami na siyang ginawang kamalasan. Karma niya. So, pagkasama mo kasi isang tao na maraming kasalanan, karma, mas mahawa ka at wala ka namang din kasalanan. Okay, so yun yung sinasabi dyan, guys, na mararamdaman mo naman eh, once na i-give up mo tong taong to, ba't parang mas maluwag na sa paghinga, mas okay na, mas payapa na, yun yung nakikita ko dyan, guys. I think mas nakukuha mo yung kapayapaan ngayon. By the way, tignan pa natin additional message. So, yung kapayapaan na yon is hindi lang naman guys sa relasyon. Siguro mas na-prove mo sa sarili mo na hindi siya karapat-dapat. Sa tagal ng pagsasama nyo, parang naging mahina siya. Sa tagal ng pagsasama nyo, ngayon pa siya bumitaw. Ngayon pa siya nanghina. Ngayon pa siya natukso. So, I think yung iba sa inyo mas ayun na nga, nanawa. Hindi na para ipaglaban, no? Yung iba dito, guys, lumalaban pa rin. Pero, kalaunan, guys, no? Nasa proseso ka pa kasi. Okay? Yung una, parang gusto pa siyang ipaglaban, pero mawawala rin to sa sistema mo. Ma-realize mo rin na hindi na to, talaga, worth it, no? Tignan pa natin. Nasa realization mo yan, guys. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Kanino tong love reading? Kanino tong love reading? So, meron tayong photograph. Looking at your photos, missing you nostalgia, make new memories. Okay, so ito kasi guys, yung photograph is, I think, nagta-throwback ka, no? Nagre-reminisce ka sa mga mahabang pinagsamahan nyo,
may mga panghihinayang. Kaya parang may mga doubt ka, no? May mga pag-aalinlangan pa rin na gusto mo siyang i-give up, pero parang sinasabi ng puso mo, bigyan natin ng chance. Baka magbabago pa naman. Okay? Kasi ang pinanghihinayangan mo dito, guys, is yung mga memories. Kung ano kayo dati, kung ano yung mga sacrifice din naman na ginawa niya. So, may mga appreciation pa rin, guys, sa side mo. And nakikita kita na someone na, sabi ko nga, yung level ng maturity nyo is iba. Hindi na to, guys, para doon sa dahil mahal mo yung tao na to kung ba't mo siya tatanggapin eh. I think meron kang ibang dahilan kung bakit mo siya patatawarin ulit or tatanggapin ulit sa buhay mo. Okay? So, parang kung kasal kayo, guys, possible na i-save nyo tong wedding, no? Itong marriage nyo. I-save nyo to. So, yung iba naman dito, guys, na nagplano na, yan, nagplano na kayo magpakasal, i-save nyo yung wedding na yan. Itutuloy to, no? Sa kahit na anong para. Sabi nga nila, guys, tama ba yun, kasabihan na yun? Sa hinaba-haba ng prosesyon sa kasalan din ng bagsak, doon pa rin talaga. I think meron lang kayong karmic na kailangan nyo lang talaga, guys, pagbayaran. And napagbayaran nyo na siya. Okay? Nakikita ko naman mukhang tapos na to. Yun lang, yung tiwala. Okay? Kaya nga, guys, ginawang balanse ang tao, di ba? Lagi yang may positive and negative. Kasi doon ka pa rin magbe-base. Hindi talaga perpekto ang buhay ng tao. Merong tao na parang pinatawad mo pero talagang nagbago. Meron namang tao na parang kahit pinatawad mo na, hindi talaga, guys, nagbago. Okay? Depende pa rin yan. Ikaw makakaramdam, ikaw ang makakaalam kung itong person mo, guys, is may pagbabago. Ngayon, kung duda ka, yan, magpa-reading ka para at least meron kang guidance kung tatanggapin mo pa ba sa buhay mo. Okay? So, by the way, tignan pa natin kanino tong love reading, guys. Okay. Kanino tong love reading? Kanino tong love reading? Kanino po itong love reading, spirit guide? Meron tayong hands of cards. So, sugal. Take a chance, risk being a strategic option, not showing hand, gobbling. So, siguro iba sa inyo susugal, pero mas titignan mo kung ano yung assurance na kayang ibigay na tong taong to. Okay? Nandun sa point na may action, kumbaga, more on observe, pag-observe yung gagawin mo rito. Kumbaga, hindi mo siya bibigyan ng false hope, or hindi mo siya bibigyan ng hope, na parang, oh sige, tatanggapin ulit ka sa buhay ko, parang ganyan. Pero hindi ko nakikita na gagawin mo yon. Kumbaga, sa end mo is, ipapakita mo pa rin na parang kaya mo siyang i-give up, pero kahit na ginagawa mo yun, guys, is mas nagiging observant ka, no? Inoobserbahan mo kung yung gagawin niya, doon ka magbe-base eh. Sa action nitong taong to, ano yung sacrifice, or ano yung, ano ba, ano yung effort na gagawin, no? Ayan, may mga words na ako na nakakalimutan. Ano yung effort na gagawin nitong taong to para sa inyong dalawa? Or at least makuha niya ulit yung tiwala mo. Kahit hindi niya na makuha, guys, maano lang, parang bumalik lang ulit yung tiwala mo. Kahit hindi na nga bumalik, di ba? Kumbaga, kahit paano is mapakalma ka niya. Inaway ko yung sarili ko. Kahit paano, guys, is mapakalma ka niya, kahit hindi niya na makuha yung tiwala mo ulit. Kasi nasa proseso ka pa eh. Stop in the back, no, yung ginawa niya. Okay. So again, guys, hindi madali, no? Magpatawad lalo na at na-involve sa third party. Kaya na paulit-ulit mong i-overthink yan. Paulit-ulit mo siyang ibabato sa'yo lahat ng kasalanan niya hanggang sa mag-end na lang tong relasyon na to. Mahirap nang i-work out, guys, pag galing sa, ano eh, sa lokohan. Okay. Sige, tignan pa natin. Hindi talaga, guys, madali, no? Pagkagaling sa cheating. Mas kaya mo siyang tanggapin. For example, nag-cheat tapos naghiwalay kayo. Tapos magpapahinga ka at least 1 year, 2 years. Tapos bigla kayo nag-decide na, ay, sige, magbalikan na lang tayo ulit. Or biglang bumalik sa buhay nyo. Okay? Kasi, nandun na sa point na parang wala na yon. Mas madali na magpatawad pagka ganun, guys. Ngayon, kung kayo ay bago pa lang, nandun pa lang sa issue na,
talagang may cheating pa, sobrang fresh pa yung cheating, mahirap guys, no? Mahirap patawarin yung taong yan. Kasi uulit-ulitin mo lang yan eh. Ibabato lang na ibabato yun hanggang sa parang mananawa na lang si person. Tas ikaw, lalala. Hindi mo na kayang kontrolin, no? Ngayon, kung maghihiwalay kayo ng at least kasi di mo na alam kung may babalikan ka pa eh. After 2 years or 3 years, 4 years na hiwalay, hindi mo na alam kung may babalikan ka pa eh. Yan, no? May mga nasasaktan pa rin dito kasi gusto talagang i-save yung engagement. Okay, engagement ring. Gusto tong i-save yung marriage, no? So, may iba kasi guys na ganun yung nangyari. Marami na rin kasi ako scenario na na-read, diba? Iba't ibang klaseng love story na yung nasubaybayan ko. May mga love story na grabe, hindi ko in-expect na talagang nangyayari at nag-e-exist sa buhay ng tao. Ayan, gusto ko na nga lang gumawa lang din ng story. Yung true story, hindi ko pa siya guys masimulan eh. Pero grabe, ganun. Ganun yung level ng lawak ng tao guys. Sobra. Yung iba nahihiya kasi ayaw na nila na ilabas pa yung identity nila. Kasi naguguluhan na sila, wala silang masabihan. Kahit family nila. Kaya, sabi nila, malaking tulong din daw kami. Pag wala na silang masabihan, tas ganun pa kabigat yung pinagdadaanan nila. Okay, so, by the way, ayun, no? Kung takot kayo na sumugal, na maghiwalay muna, tas di nyo alam kung may babalikan pa ba or so what, ibig sabihin yan, guys, hindi na kayo meant to be. Okay, ngayon kung hindi na talaga mag-work, mas maganda palayain nyo na, kesa naman guys, lumala. Kesa naman mas mahirapan pa kayo. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Kanina tong love reading. Kanina tong love reading. Meron tayong the runner. Runner in codependent relationship, fear of intimacy, listening ego. Ayun. Ano kay parang tumatakbo. Umiiwas. Mas iwas ka kay person. Mas pinoprotektahan mo yung sarili mo dito. And yung sinasabi sa akin dito guys, mataas no, yung ano mo dito, yung pride mo. Yun yung parang pinapakinggan mo. Pero guys, pag ganitong attach ka pa kay person, ibig sabihin mahal mo pa. Pag galit ka pa doon sa tao, kahit lumipas na yung panahon, taon, at nakita mo ulit yung taong yun, tapos galit ka pa rin sa kanya, ibig sabihin may nararamdaman ka pa rin. Okay, hindi mo pa totally napatawad yan. Ngayon, malalaman mo lang naman talaga guys, pagka wala ka nang nararamdaman sa taong yun, pag hindi mo na siya mahal, pag hindi ka na nagagalit, pagka kaya mo na siyang harapin, pag ordinaryong tao na lang siya sa paningin mo, kaya mo na siyang harapin pagka ganon, ibig sabihin yan guys, wala na. Naka-move on ka na, napatawad mo na, tinanggap mo na, yun ay nangyari. And I think, nakuha mo yung peace of mind na gusto mo. And, ayun na nga guys, nagkaroon ka ng, magandang buhay after nun, ng ending na nangyari sa pagsasama niyo ng person mo. I think, naging maganda yung buhay mo. Mas naging maayos, mas naging klaro sa inyo ang lahat. Nagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Nakapag-desisyon ka sa buhay mo nang hindi mo na kailangan ng opinion pa niya. Kasi siguro, marami kang gustong gawin before na hindi mo nagagawa kasi puro kontra tong taong to. Na parang, ay, hindi para sa yan, hindi dapat ganyan. So, walang support. No? By the way, tignan pa natin. Kanina tong love reading. Meron tayong both. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure, issues. Okay. So, ito kasi guys, gusto niya ng closure. Gusto niya ng pag-uusap. Ngayon, hindi natin alam kung yung closure na gusto niya is palalayain nyo na ba ng tuluyan yung sarili nyo? Kasi yung nakikita kong closure dito guys, naku, baka gapangin ka nito. Yung closure na gusto niya guys is magbalikan pa rin kayo. Maayos pa rin kayo. May lang na gusto niya ng closure para lang makausap kanya ng maayos. So parang sa end mo, ano pa ba lilinawin natin? Nangyari na, nagawa mo na. Diba? So, by the way, tignan pa natin.
Ayan, ingat kayo sa mga closure na yan. Ako, minsan ano yan, patibong yung closure na akala mo is usap lang. Mm. Naku, ang dami ng senaryo na ganyan. Tas, kunyari closure, tas nung nagkita, ginapang, ginapang nung ini-ex. So, by the way, tignan natin. Ngayon, kung hihingi ng pag-uusap yung person mo na parang okay ta naman tayo, naku, delikado yan. Ingat ka na lang talaga. Meron tayong ascending celebration pa, guys. So, mukhang merong mag-birthday. Basta magkikita kayo something celebration. Siguro sa anniversary siguro ng friends nyo, kasal, or pwedeng family gathering, reunion. So, kung ano mang klaseng okasyon to. May pagkikita, guys, eh. Eh, di ikaw, parang ang awkward. Okay? Meron ako nakitang, pwede naman, guys, magbe-birthday ka, or magbe-birthday siya. So, pwedeng Sagittarius ka, or Sagittarius si person. Diba? So, by the way, tignan natin. Okay, additional message. Kanina tong love reading. Ayan. So, medyo maaga na ako gumawa ng video, guys. Hindi sobrang aga. Dati madaling araw, diba? Tapos late ko pa rin siya na-upload kahit madaling araw. Ngayon ginagawa ko mga ano na lang din. Gawa din, upload. Rekta. Mga 10 PM, AM, ganun. Ina-update ko lang kayo, syempre, para aware kayo. Okay? So, additional message, meron tayong family. Ayun. Pwede kasi, guys, na ikaw nahihiya ka sa kahihiyan na ginawa niya. So, kung hingi siya ng tawad, kung aayusin niya lahat sa family mo, unahin niya sa family mo. Okay, parang doon ka humingi ng tawad, doon ka mag-effort. Kasi kung sa inyo madali ka lang kausap, nakakahiya lang doon sa mga taong nakasaksi, nakaalam ano yung mga nangyari. So, parang sa end mo, parang pwede mo siyang patawarin. May chance eh. Ngayon, kailangan, dun muna siya sa family mag-effort, no? Sa pamilya mo. Pamilya nyo. Dun muna siya, guys, magpakabait. Tignan natin, meron tayong Knight of Cups Romance Chivalry leading with heart imagination. So, pwede naman niya, guys, gawin. Yun nga lang, guys, medyo awkward. Tapos, natatakot siya sa pwedeng sabihin ng family mo. Then, nakikita niya medyo awkward na parang hindi siya napapansin. Parang siyang hangin. Ayan, no? Wala naman daw problema sa kanya. Ang problema dito, guys, parang hindi na siya belong. Siguro ay na siya tanggapin ng pamilya mo. Okay, nandun na yung parang nahihiya na rin siya. Pero kaya niya eh. Mag-o-offer siya ng cup of love. So, pwede, guys, na matagal na kayong hiwalay tapos biglang bumabalik ngayon. Na dapat nagpakasal na kayo before or kasal naman pala talaga kayo tapos babalik. Babalik pa rin siya. Tignan natin, additional message. Meron tayong alam nyo, guys, ito ha. Kasi dati Knight of Cups lang siya. Ngayon, King of Cups. Mas matindi yung pagmamahal niya sa inyo ngayon. Hindi na to, guys, katulad ng dati. Dati, maliit pa lang yung pagmamahal niya sa inyo. Mahal ka niya, pero hindi kagaya ng level ng pagmamahal niya sa inyo ngayon. Sobrang laki ng pagmamahal niya kasi balance na eh. Queen of Cups, ikaw mas nag-self-love ka. Mas minahal mo na yung sarili mo dito. Hindi kagaya niya na parang kaya niyang ibigay lahat sa inyo. Ang problema lang, guys, hindi niya pa kayang patunayan yung sarili niya kasi nangangapa pa rin siya rito. Okay? So, ikaw nagtatalo yung puso't isip mo. Nandun sa point na hindi mo alam kung mahal mo pa ba or hindi na talaga. Kasi dito yung Ace of Cups. New love. Okay? Kasi parang parang bagong tao na ulit siya sa inyo. So, hindi mo alam kung mahal mo pa. Mahal mo pa, pero hindi katulad ng dati na sobrang naging mundo mo siya. Kumbaga nabawasan na siya. Nabaliktad eh. Siya yung parang mas nagmamahal ngayon. And ikaw naguguluhan ka, nagtatalo yung isip mo na parang nandun ka sa pagitan ng yung ginawa niyang kasalanan tapos nangingibabaw sa inyo yung parang pagiging mabuting tao. Ang hirap pag mabait, no, guys? Lalo na at iniisip mo rito, ano ba intention niya? Bakit siya bumabalik? Okay? Lalo na at kung maayos na yung financial mo. Ayan, o, diba? 7 of Wands, medyo makulit. Tuloy-tuloy yung communication, guys, eh. Mangungulit at mangungulit itong person na to.
Magpaparamdam at magpaparamdam. Ganun. Sige, tignan natin yung energy ha. Ready na ba kayo? Para mas maganda palang gumawa ng video ng mga ganito. Mga gantong oras. Okay. Tignan natin. Ano yung nararamdaman ng person mo sa iyo ngayon? Nararamdaman ni person sa iyo ngayon. Nararamdaman. Meron tayong 10 of Cups, happiness, happy end, completion, family harmony. Okay. So, ito guys, 10 of Cups. Nararamdaman niya guys, gusto niyang ipagpatuloy or parang simulan ulit or parang kung ano man yung naudlot na plano niya before na hindi natuloy. Gusto niya panindigan ulit, no? Yan, kung may pamilya kayo guys, gusto niya ulit mabuo yung pamilya niyo. Kung kayo naman guys ay wala pang pamilya, pwedeng kung ano man yung naplano nyo before na hindi nangyari. Gusto niya ulit guys na ipagpatuloy yon, no? Okay, tingnan natin. Meron tayong, dami niyang plano. Ang dami niyang, gustong ayusin muna sa life niya. Gusto niya magbago muna. So, may sinisimulan siya rito. Mas nakapokus lang siya sa inyo ngayon. Ikaw muna yung parang pinaka-target niya na gusto niya munang ayusin yung sa inyong dalawa bago siya mag-proceed sa iba niyang plano. Okay? So, by the way, meron tayong 6 of Wands. Ayan. Kung bibigyan mo siya ng chance, parang ang lawak eh. Ang ganda ng, maayos. Maraming blessing na pwedeng pumasok, no? And, nakikita niya guys na mas magaan ang buhay sa piling mo ulit. Hindi ko naman nakikita na parang para pahirapan mo tong taong to. And, nasa inyo naman yan. Ngayon kasi guys, nandun yung willingness ni person. Okay, kita-kita nyo naman, family. Family first. Ikaw yung pinaka-main focus niya na gusto niya ligawan, pero ikaw ang gusto mo, mag-effort siya sa family. Doon siya bumawi. Okay? So, tingnan pa natin. Ano naman yung tingin sa'yo ng person mo? Tingin sa'yo ni person. Meron tayong Ace of Cups. Marami ka nang kayang gawin. Maayos na yung financial mo. Bless, mas payapa, mas magaan ang pera sa'yo. So, baka mapaisip ka, baka pera lang habol sa akin. Hindi, sobrang layo mo na daw kasi sa dati. Dati na sobrang simple. Ngayon parang natatakot na siya lumapit sa inyo kasi parang ibang klase ka na. Kumbaga, napaka-high class mo na. Class A, ganon. Original. So, ganyan, hindi fake. And the Hermit, natatakot siya, di ba? Yan, natatakot siya na patunayan yung sarili niya kasi kaya mo nang patunayan yung sarili mo and natatakot na siya na lumapit sa inyo kasi baka hindi ka nakatulad ng dati na ay kaya mo kumain sa fishbowlan. Nakakayang niya lang ibigay is ganito. 'Di ba? So, ayun. Yun yung nakikita ko dyan. Tignan pa natin. Meron tayong death, ending, transformation, release, change, and severance. May mga challenge na nangyari. Hindi niya kinaya yung challenge na yon. So guys, yung ending kasi is new beginning din naman to. Hindi porke death. Wait nga guys. Ayan, nasa mid lang. Hindi porke death guys is pangit na yung ibig sabihin. Okay? Etong death na to guys, new beginning din to para sa inyong dalawa. So yon, parang marami siyang kailangang ayusin na problema. Aware siya doon na gumawa siya ng malaking problema talaga. Oo, and sana, papagbigyan. So, ano yung tingin niya sa inyo, guys? Secure. Malayo ka na sa dati. Meron ka na kayang patunayan ngayon. And hindi niya alam kung paano niya naman patutunayan yung sarili niya. Kasi pwede mo na questionin lahat sa kanya ngayon. Okay? So, by the way, okay. Ano naman yung magiging plano ni person? Meron tayong, di ba? Nagto-throwback, nag-hold back. Kumbaga, nandun sa point na, ang pinangahawakan niya na nandito, guys, is kung ano yung mga naiwan niya sa inyo. Okay, ngayon, pwedeng liligawan niya yung mga anak niyo, kung may mga anak kayo. Yun yung gagawin niyang way para mapalapit sa inyo. Okay, and judgment, ayan. Wala na siya pakialam kung ma-judge siya dito wala na siya pakialam kung ano sabihin sa kanya ng mga tao. 4 of Cups to guys. No? And nandun na sa point na pag sinabing 4 of Cups, ang laki ng pagsisisi, ang laki ng regret
panghihinayang. Bakit hindi natuloy lahat ng mga plano nyo? Sige, tignan pa natin. Ano pa yung message? Oops. Focus on money. Ayan, kaya nagpo-focus siya sa pera niya eh. Gusto niya na may mapatunayan pa rin. And binubuo niya talaga yung sarili niya. As in, ine-enhance niya. Ganon. Meron tayong let the past go. Ayun. Kasi guys, kailangan nyo na daw kalimutan po yung mga nangyari, mga nagawa niya sa past. So, parang ganun lang kadali yun. Sabi niya, can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our past hold us back from our future. Twin flame. You activated my soul to find my true purpose and destiny in life. You helped me heal in ways no one else could. Thank you for finding me again this time around. So, ayun guys. Sa dami ng naging babae or lalaki niya siguro after ng separation nyo, or kahit sa mga past relationship niya, parang walang tumulong sa kanya, walang nagtrato sa kanya ng ganito kundi ikaw lang. Okay? Na parang, salamat, ayan, baka may magalit, tinatagalog ko lang, no? Baka kasi, masyado ko lang guys nilalawakan yung meaning, na parang, nagte-thank you siya, na parang, ikaw yung mas nagtrato sa kanya ng tama, tinrato siya ng tao, tinrato siya na parang tao talaga. Kasi before, wala naman na-cover sheet sa kanya, guys. Okay, so, kaya siya babalik eh. Message niya, I wish we could be together forever. So, yun. Kailangan niya lang ng space ngayon kasi hindi niya pa kayang patunayan yung sarili niya. You're mine forever and ever. So, hindi niya pa kayang patunayan yung sarili niya pero babalik at babalik siya, guys. And kung sakaling bumalik siya, guys, ang sinasabi sa akin dito, papanindigan niya na this time. Kumbaga, hindi niya nahayaan na mawala ka pa ulit. Okay, medyo, nagiging makata si person. Okay, meron tayong Capricorn, Leo, Taurus, Pisces, and Aries. Libra, Pisces, Aquarius, Gemini, Scorpio, Virgo, ayan, sign lang kasi nakalimutan ko na ata. Virgo, Leo, Aries, Cancer, Gemini, energy. Ang lakas ng Gemini dito, ha? Ang lakas ng mga Gemini dito. So, by the way, tignan pa natin. Sa side ng person mo yan, guys, okay? Dito tayo sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo ngayon? Diba? Parang manluloko siya, babaero siya, lalakero siya, ang dami niyang gusto. Maluho siya, uubusin niya lang ako. Lahat ng pangit na sa kanya na. Lahat ng pwede mo masabing pangit sa kanya. Parang bakit ngayon lang, kung kailang nakaka-recover na ako, kung kailang mas maayos na yung buhay. Kasi ang tagal mo siyang inantay, tapos kung kailan naka-recover ka na, saka doon magpaparamdam. Yun yung tinatawag guys na law of attraction or mas madaling sabi, manifestation. Ang manifestation guys, nagbo-work to pag kinalimutan mo na yung mga wish mo. For example, kinlay mo na yung isang bagay na parang babalik pa siya, babalik pa siya. Pag lagi mong iniisip yun, hindi yun na mangyayari eh. Kasi mas napapalayo. Okay, mas nabablock yung energy kasi negative yung pag-overthink. Okay? Ngayon, pagka nandun yung desire mo na babalik siya, tapos after nun, naka-move on ka, nakalimutan mo na, dun lang naman talaga. Dun lang talaga magpaparamdam ulit. Okay? Yun yung tinatawag na manifestation. So, baka hindi ka aware na manifest mo pala. Meron tayong Page of Pentacles. Nadidistract ka ngayon sa trabaho mo, hindi ka makapag-focus. Ayun. Tignan natin ano yung mga dapat mong gawin. Ano yung mga dapat mong gawin. The Devil, the Magician, Four of Pentacles. So, balansihin mo. Okay, balansihin mo, bago mo daw tanggapin sa buhay mo, isipin mo kung ano yung naidulot niyang masakit sa inyo, ano naman yung naidulot niyang maganda para sa inyo. Timbangin mo kung may nagawa naman ba siyang maganda. Medyo, nakikita mo medyo manipulative siya eh. Okay? So, yun lang sasabi rito guys, timbangin mo. Okay, then i-secure mo yung yung pera mo, secure mo yung kayamanan mo. Huwag ka basta-basta muna magbibigay sa taong to, okay? Kumbaga, kung doubt ka talaga, para makita mo ano talaga intention niya sa inyo. Diba? So, zodiac sign, meron tayong Cancer, Aries, Virgo, Scorpio, Leo, and Sagittarius, last one. Meron tayong
Virgo, Aries, Leo, Taurus, Sagittarius, and Capricorn energy sa side mo. Okay? So, in the near future, saan na kayo papunta? Okay. In the near future, ano yung mga possible na pwede mangyari? Let the light fill space and one. Okay. Let light fill space once occupied by sorrow. So, pasensya na guys, medyo hirap akong basahin yung mga cursive. Ito. And love deserve another chance. Ayan na, sinagot ka na. By the way, kung ito yung inaantay mong sign, eto na yon. Pero nasa sa'yo pa rin yan. Pero sinabi rito deserve ng person mo na yan ng second chance. Baka may magalit Ngayon, kung ayaw mong pagbigyan, huwag ka na magalit. Huwag ka na mag-comment ng pagalit dyan sa comment section. I-like mo na lang to. Binigyan lang kita ng advice. Baka kasi mas kailangan mo. Pero yung iba sa inyo guys, ayan, kung nangungulit na, sinasabi lang, obserbahan mo. Then ngayon, kung pwede pa, bigyan mo ng chance. Ngayon, kung wala na talaga, sipain mo sa far away. Okay? So, by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye!